morning po mga kaibigan, mga kapatid, ka-admin po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa aircon. Tara po, puntahan na natin. Maulan na umaga mga kapatid. Gusto ko lang i-share po sa inyo itong ginagawa ko. Ang ginagawa ko po ay muli ko pong itinatayo o binabalik sa dati niyang itsura, o kahit hindi man dati, maibalik natin yung pagkatayo ng fence o yung pinakabakod ng condenser niya. Hindi po kasi pwede sa condenser coil at saka evaporator coil yung nakadapa o nakasara ang kanyang bakod. Nagdudulot po kasi yan ng konting dumi lang, umihina na yung kanyang lamig o nakakapag-yelo yung kanyang evaporator coil. Pag nagyayelo po kasi yung evaporator coil, yan po, bukod po dun sa dumi, kasi konting dumi lang po, nagyayelo na yung evaporator coil. Pagka barado po o nakatomba o nakasara yung kanyang fence, kaya muli po nating ayusin yung kanyang evaporator fence gamit po ang itong condenser pin comb. Tawag po rito ay condenser pin comb. Ito po yung ginagamit kong pang pagtayo dito sa fence o dito sa kanyang bakod ng condenser coil. Ito po yung ginagamit ko. I-share ko po sa inyo. May napapansin na po ba kayong pagkakaiba ng evaporator fence na ito? Meron po kayong makikita na hindi sila parehas. Bali, ito po yung na-comb ko na o nasuklay ko na. Ito na po yun. Dito po hindi pa po siya na susuklay. Ayan po yung dati niya. Sa katagalan po, ganyan po ang nangyayari sa fence o sa kanyang bakod. Sa katagalan, minsan natatamaan, nasasara, natutumba. Minsan naman sa paglilinis, na aksidenteng natatamaan ng malakas na spray, nasasara siya. Ganyan po yung nagiging dahilan kung bakit po natutumba ang mga fence niya. Pero pwede naman po natin ibalik yan kahit hindi man po totaling yung stock nababalik pa natin sa dati na tatayo natin. I-share ko po sa inyo kung paano po, no? Ganito lang po ang gagawin ko. Bali, hindi ko po siya madiin po, no? Huwag po nyong idiin na idiin. I-ano nyo lang po, i-adjust po natin itong kanyang kulay white na to para mayroon po siyang pinaka clearance o allowance para pumasok po itong kanyang tips, yung pinaka niya, dulo, para pumasok. Adjust natin. Yan, ganyan. Saka natin po i-ano po natin sa fence. Yan. Ganito lang po para po bumalik sa dati. Kahit po huwag masyadong idiin po, pwede naman. Nasisira din po ito, bakal na ito, pagka sobrang diin po. Huwag nyo pong masyadong diinan. Yung tama lang po. Yan, paulit-ulit lang po.
Tapos po, yung mga ganito na hindi na po yung dikit na hindi na po kayang anuin ng comb, ay pwede po natin siyang tulungan. Ang gawin po natin, tulungan po natin itong isang ito. Pag meron pong ganyan na hindi na po nakukuha ng comb, tulungan po natin, gumamit po tayo ng manipis na pansundot para maitayo natin, tulungan natin yung comb. Ito, gaya po nito, oh. Yan, nakikita nyo po ba? Tsaka natin ulit igamitan ng comb pag natayo na natin. Yung iba po kasi, yung dikit na dikit, hindi na po kayang anuin ng comb yun. Tulungan na lang po natin yung comb. Gaya po nitong ginagawa ko. Tapos po ito, ganoon din, masyado na pong dikit na dikit, hindi na kayang anuin ng comb. Tulungan din po natin yan. Hanapin po natin yung pinaka may maluwag at doon natin iaanuhin tong pantusok natin. Ito dito, maluwag dito, tsaka natin pababa para maghiwalay. Yan, naghihiwalay po sila dahil tinulungan po natin. Yan. Ngayon po, pag napaghiwalay na po natin yung nakadikit, gamitan po ulit natin ng comb para wala pong maiwan sa mga pens, para lahat po nakatayo. Bali, ganyan lang po ang gawin po ninyo. Puro ganyan lang po. Huwag nyo pong masyadong diinan para hindi po masira yung comb. At tapos po, hindi ko na po ipapakita lahat itong pagsuklay ko dito sa condenser coil na gamit ang comb, pin comb. Eto na mga kapatid, no, na tapos na natin yung pag-aayos natin ng condenser pens o yung bakod. Na itayo na natin yung mga natomba. Yan, bali ganyan lang mga kapatid, no, yung ginamit kong condenser pin comb ay binili ko lang siya ng 120 yata yun o 150. Hindi lumalayo sa ganong presyo yun. Yun lang mga kapatid, no. Bali itong sa likod na to kapatid, ito lang yung pinakita ko. Bali ganun din sa loob ng aircon na ito, yung sa loob na kaano nito. Ito kasi yung likod, yung sa harap nito ang aanuin din natin kung meron siyang na tomba o nasara. Tapos ganun din sa evaporator coil. Itatayo ko, hindi ko na lang maipapakita sa inyo para hindi na lang tumagal tong ating video. Salamat mga kapatid, ano, yun lang. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at i-share mo na rin. I-shoutout ko lang po yung kapwa ko gumagawa ng motor, si Boss Chacha or Richard Gutierrez ng Barangay Takasan, dyan po sa May Makabebe sa Pampanga. Salamat po sa panonood.